So, toxic or non-toxic? Go. I think that it should always be your responsibility to heal from your past trauma. Ano yung nakakapagpa-hold on sa inyo sa isang relationship kahit toxic na siya? Binahawakan ka ng sex. Naka-cancel out yung pagka-toxic niya eh. Sobrang galing pala! Nag-i-invest ka for that specific person. Like, why? Ako nga hindi mo binabayaran pag inaano mo. Ba't yung binabayaran mo? Ano ba? Ako yung nagmamahal sa'yo. Ako yung ganito, ganyan. Tapos siya babayaran mo. Ako na lang yung bayaran mo. Masaya ka. Partner mo nanonood ng porn, toxic ba yun? No. Hindi ko sabay kayo. Pag-uusapan natin ngayong araw ay toxic relationships. Hello mga kapuso, mga ka-ATM! We're Yes. back on another episode of Trigger. Kung saan pinag-uusapan natin yung mga bagay na maaaring mga trigger sa inyo. And nandito pa rin kami sa room 16 dito sa Capitolio, Pasig. Sa likod ng Tito's Latin and Brew. Sa likod ng vending machine. Punta lang kayo dito kung gusto nyo makichika sa amin. Yes, sir. Once again, ako nga pala si Sean Lucas. Hey, Ashley! Cheska Fausto. And Vince Forestella. And, Bang, bang! ano ba pag-usapan natin ngayong araw? Yes, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay toxic relationships. Ano nga ba ang mga toxic relationships and non-toxic relationships? Tama. Pero dahil medyo mabigat yung topic na yan, nararapat lang na medyo may pampakalma naman tayo. Eto. We have Hidden Paradise. This is a gin-based drink. We have Spiced Berry, which has spiced vodka. We have their Sangria, which is wine, vodka, and brandy. And the dessert drink, Toasted S'mores, which has whiskey. Ooh. Kung ano kayo ng drink of choice nyo? ito yung Akin si Hidden Paradise. Kasi, Kasi nga kayo, baka mag-away-away tayo. Cheers! cheers! Sip muna. Okay, let's start siguro with the definition of toxic relationship. Yes. Based sa Google, ano ba yung nag-Google mo dyan? Oo, nag-search na ako, syempre. Ayan. A toxic relationship is one that has unhealthy dynamics and causes you distress or harm because you're unsupported, manipulated, or disrespected. While we all are toxic persons, while toxic persons will take and give you nothing in return. Grabe yun. Grabe, napaka-toxic nun ah. Oo, toxic doon. Oh, so Cancer yun. So kayo ba, have you ever been in a toxic relationship? And dun sa toxic relationship na yon, masasabi nyo bang both kayong partners yung naging toxic? Or ikaw lang ba? Or siya lang ba? Yeah. Ikaw, What do you guys Seth. think? Siyempre, may experience na ako ng toxic na relationship. And yung sa experience ko na yun, nung start, parang, siyempre yung ano manisin na parang, hindi siya yung toxic eh. Well, nagkakaroon kami ng problems na parang nahawa din ako na ginagawa ko na din siya kasi ginagawa niya. Example like? Kunwari, sabihin natin, ayaw nung ex ko na magkita kami ng mga friends ko. Kasi bad influence daw sila. So, pag yung ex ko naman gusto niya umalis sa kasama mga friends niya, sabihin ko ayoko din kasi bad influence yan. So, gets? So at some point, Pero naging ganun ka ba dahil sorry, I cut Ay, off. it's okay. Naging ganun ka ba dahil parang nagre-revenge ka? Oo. Or nadala mo na lang, ganon. Oo. So, medyo toxic nga yun. Parang hindi, ginagawa mo to sa akin. Gagawin ko dito sa'yo. so kaya nga, based on definition kanina, there's manipulation na that's going on. So, dun, obviously, ex mo na siya. So, ibig sabihin, dumating kayo sa point na parang, hindi, wag na lang. Parang hindi na to, ano. Paano nyo na-realize na Wala na. hindi na tama? Nung time ko, nung medyo nadadamay na yung family ko, nadadamay na din yung parang work ko, school ko. Causes harm na. Nadadamay. So, ikaw yung na siya. nakipag-break? And medyo nagiging physical na din kasi. Oh, shocks. So, parang Sad. medyo kailangan na talaga i-cut
Okay. But at Kasi baka least, mapunta pa sa iba. yeah. Correct. How about you, Chess Cakes? How about me? Yes, of course. I had an ex talaga na parang gusto niya, as in pina-download niya sa akin yung tracking app. Just so matrack niya kung nasan ako, where I'm at. So I feel like that was really toxic kasi even if I tell him now I'm just here, ganito, ganyan, but he wouldn't believe me to the point na nag-aaway na kami. Kahit may tracker siya? Yes. He would think na I'd just turn it off. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Pwede pala siya yun. Na, Tama. yun pala yun eh. Alam mo, parang itong podcast natin, parang nagiging ano siya, tutorial. Kung paano yung magagawin, paano mag-microchip. Ano maging toxic? Cheers! Cheers! Cheers tayo dyan. Unting kalma pa, unting kalma pa. Okay, go. Continue. Medyo, yun naman. And then, hindi niya na ako pinagkakatiwalaan talaga no matter what I say. So, to the point na, away na ng away kami. Which is really bad kasi it's affecting same with my work. Ayan. And also like with my family kasi my mom keeps telling me, okay, hiwalayan mo na yan. That's not good for you anymore. And syempre, mahal ko yung tao. Dumating ako sa ganyan na dinedefend ko yung guy against my mom, which is really bad. I really regret it. So parang kami din ng mom ko, nagalit siya sa akin and all that. Hindi kami nag-usap. Pero I regret all of that naman. So, ayun. Baligtad tayo. Yung mom ko, sa akin siya nagagalit. Kasi ikaw naman yung ano eh. Grabe naman to. Grabe naman to. Grabe. Charot lang. Sa lahat ng naging ex ko, Oo. Kalma. Di ba? Sabi lang. Sabi, relax lang. Sabi, Cheers tayo dyan! Sorry. Ano ba yan? Ikaw naman, Thea. Ako, sige, maiba naman. Ito naman yung time na feeling ko ako yung medyo naging toxic. Okay. Pero may reason naman ako. Kasi nung time na yon, nung nahuli ko si this person that Si I Jack. dated, nahuli si Jack. Nahuli ko si Jack na may kausap siya na hindi niya na dapat kausap regularly. So after nun, syempre naapektuhan ako. So anong nangyari sa akin, I forgave him, pero hindi pa talaga. Hindi talaga nanumbalik yung trust ko sa kanya. So, ang nangyari, lagi na ako nagtatanong, like, ako naman yung, nasaan ka? Di ako naniniwala pag, Possessive na. Kung nasan ka ba, kung totoo ba yung sinasabi mo, ganun. So, ayun, I became someone that I did not wanna be. Yeah. Ganon. Dahil dyan, cheers tayo dyan. Okay. Cheers ka. Mag-aalataan mo. Ay, masarap na. Okay, Shan. Ikaw. So, I think hindi naman lahat ng parang nagiging toxic sa relationship, hindi man ibig sabihin they're a bad person. Yeah. Minsan talaga, they're pushed to A certain point. way. Yeah. That's well, right. kasi ano na din eh, parang na-break na din kasi yung trust mo eh. Yeah. So, pag ganun, ang hirap na din ibalik ng trust. Yeah. Ikaw? Ako, may time na I was in a relationship na tagal kami, tapos parang umabot sa point na kasi pag in a relationship ka, dapat partners kayo, ganun. Parang nagko-compete na kami with each other. Oh, shucks. So yun yung point, parang nagkakaroon na ng inggitan, parang nagkakaroon na ng na dapat kasabay kayo. So parang... Di ba may movie na ganyan? Breakup playlist ba yun? Parang napanood ko yun, Yung musician sila pareho, si Sarah G tsaka si Piolo Pascual. Breakup playlist. Yung pareho sila musician, tapos biglang compete na sila. Parang ano nangyayari, parang i-invalidate namin yung isa't isa all the time. Like, we were never good enough for each other. Parang may expectations kami sa each other na never namin mamimit. Parang may na-expect siya sa akin. Parang ang tindi ng pressure for me and for her. Kaya eventually, tas we broke up. No? You know, that's really sad, Sean. Kasi parang, as you said, di ba? I know, Cheska. I know, it's so sad. Cheska, it's so sad. Grabe naman! Okay, go. Oh my God! Go,
go. So anyways, it's really sad kasi nga, as you've said, dapat partners kayo and it's sad knowing that there are situations na nagiging ganon, nagiging competitive instead na magtulungan kayo, di ba? Okay, side note. Medyo Okay. wala sa topic. Pero, why do you think may nangyayaring ganong instance na partners kayo pero dumadating sa point na parang you're competing with each other? Well, Lalo na sa mga couples na pareho nasa showbiz, for example, pareho kayo ng work. well, ako hindi ko pa na-experience yung parang yung partner ko nagkaka-competition. Never ko pa na-experience yun. So, wala akong masabi. Ang dami mong sinabi. Parang ang ganda na ng intro. Kaya nga eh, in-intro voice mo kami. Pero may Ikaw, why do you think? nangyayaring ganun. Feeling ko parang ano lang din, lack of communication and appreciation. Parang, kunwari, dapat happy ka for the wins of your partner. Kami parang naramdaman ko rin nung time na yun na parang hindi siya happy para sa wins ko. Well, siguro baka meron ding ibang problema yung isang tao na kaya hindi niya na-acknowledge yung parang success ng partner niya. Parang gets ba? Parang paano ba to sabihin? Like, kunwari, same tayo ng work, tas may problema ako sa pamilya ko. Parang minsan... Hindi, ako siguro, medyo napaisip pag din ako ng personal na parang may time din na bawa ako hindi masyadong okay yung sa work ko. Tapos nakikita ko yung partner ko, ang dami niyang na-achieve, ganyan. Tapos syempre, I wanna be happy. And I am happy for my partner. But at the same time, parang ako yung nahihiya para sa sarili ko. So, problem ko siya with myself. Na ang nangyayari, nabubuhos ko sa partner ko. So, feeling niya tuloy, hindi ako happy for him. But really, hindi lang ako happy for myself. And ganon. And maybe because like you wanna show to your partner badly din na parang, oh, I'm doing well din, para maging proud din siya sa'yo. Kaso wala lang nangyayari or he's just doing or she's just doing better than you do. Yeah. And also kasi diba pag may partner ka, parang laging magkadikit na yung pangalan nyo and yung identity nyo. So, baka dumating din sa point na like, ako for example, lagi ako sinasabihan ng mga tao na, uy, si partner mo, si Jack, ganito na, ganyan-ganyan. So parang ikaw, medyo nandiliit ka siguro. Ganon. So parang baka dadating kayo sa point na he's or she is already here and then you're still here na parang, gets nyo? Na parang hindi kayo equals. But we started on the same path. Yeah. Yun. So, probably like that. Pero kung ako naman yung tatanungin mo on my personal experience, actually, naranasan ko na kumbaga magkaroon ng partner within like the same, but I don't think, well, when I was in college, nung bata ako. Oo. Same kami ng, kumbaga, path and course and same kami nag-start. Siguro ganyan na ako magmahal. I don't see it as a competition and parang I was in that relationship to support talaga. So I had that in mind talaga. So parang kaya never ko rin na-experience yung gano'n. So, pinapakopya mo siya sa mga exam? Yes. Confident din, Yes. At paminsan ako rin nangongopya sa kanya. So give and take. Ganda ng dynamics. Sana makasali. Oo. Pero may parang kwento ko lang din yung kanina. Kasi nangyari sa amin is, di ba, if we were in school, ganun, parang nako-confuse din namin both yung work or school with the relationship. Parang, like, kami ni Emma nung time na yun, parang student government din sa school. Okay. So, nangyayari is, nako-confuse namin yung doing our duties as mag-jowa sa ginagawa ko yung duties bilang parehas kaming officer. So pinag-aawayan nyo na yung, hindi mo nagawa tong responsibility mo na to. Di mo nagawa to, di mo nagawa yan. Sabi niya, di yan, sinamahan kita sa ganito, ganyan. Iba naman yung trabaho mo bilang jowa sa trabaho. Yes! Gets ko yan! Gets ko yan! Ang taas, pare! Kasi,
Okay. I'll go. Nangyari. Yung parang, alam mo rin, parang same kayo ng ginagawa almost every single time na parang nagsasama na lang kayo for that specific thing na nakakalimutan niyo na kailangan nyo ring magsama, like do something different as magjowa. Saka Hindi iiwan lang ninyo yung problema ninyo dun sa trabaho work na yun. or sa- Iwan nyo yun doon. Oo. Oo. Kaya magkalat. Oo. Bakit may pag Siya, oo. Ayun. Pero ito, if you don't mind me asking, baka nila like mental events, may Ah. physical abuse, maybe, or sa'yo with the tracking, parang ano ba yung parang yung fork in the road, kumbaga, parang ano yung point kung kailan siya nag-start, bakit? Bakit? Like, was it always ano yung like that? point na naging toxic na siya? Was it always like that? Ganun ba talaga Saan siya tao? nag-stem? Or parang suddenly lang in the middle of a relationship, biglang, okay. Tasha na. Yes po. May sagot na siya. Sa akin, jealousy talaga. And I can confirm talaga kasi, non-showbiz ex ko yun. So before I entered show business, syempre lumipat na ako dito, taga-ibang place siya. So parang lack of trust niya and inggit niya na baka may mamita ko in showbiz, ganon. So, ayun, selos, gusto niya akong i-track all the time, sino kasama mo, ganyan. He wants me to take photos and everything. So, ayun, dun nag-stem, jealousy. As in, wala ka namang kinausap na ibang lalaki? Meron pero in a friendly way. Kumbaga, kasi di ba like, May pinalo ka! Micro cheating! Panoorin niyo lang sa episode, guys, ha? Panoorin niyo. We're gonna talk about, mainit-init. Micro cheating. Tamaan na ang dapat tamaan. Yeah, bato-bato sa langit. Saan ba kayo? Tapos, Panoorin nyo! feeling ko nilike mo yung picture. Siya pala si Emma! Emma, nice to meet you finally! hindi guys. Kahit alam niyo naman di ba sa showbiz, madami kayong nakakatrabaho. So syempre, follow back, follow, and then tatanong like, So, tama yung sinabi natin last. Hindi, pero alam mo din, alam mo yung kapag inaakusahan ka, tapos hindi mo naman ginawa. So parang napupush ka tuloy na, sige, gawin ko na lang. Kasi, ay, may kilala akong ganyan! Gawin ko na lang kasi, feeling mo naman, ginawa ko na eh. may kilala akong ganyan. So, ba't mo tinuturo sa akin? Pahabo ka ba, ha? Sabi mo kasi may kilala ako ganyan. Oy, ikaw lang, tinamaan ko lang doon. Pero si Jack. Oo. Hindi, pero ayun. Saan na nga tayo? Like sa'yo ba? Oo, Kailan ikaw. nag-start yung gano'n na pattern of behavior? Sa akin, ano talaga from the start talaga, yung issue namin nung ex ko is hindi ako ma-reply na tao. Pero ma-call ako na tao. So every night ako nagko-call. Pero si ate girl kasi gusto niya na... Ate girl. Si ate girl, parati gusto niya, kada minuto mag-reply ako. 15 minutes lang na hindi ako makapag-reply, magagalit siya. Eh minsan, 15 minutes akong hindi maka-reply, tapos biglang nandun ako sa condo ni Kyle, best friend ko. Kahit ganong simpleng mga parang situation, nagagalit siya. Kasi inuuna ko daw yung mga kaibigan ko bago siya. Well, you have your own life naman eh. No? Oo. Naman. Sa'yo? Ako, ang naging turning point talaga dun is nung feeling ko na betray yung trust ko. Kasi nga, on my part, nag-lie din ako kasi sinabi ko na, okay, kakalimutan ko na yon, kakalimutan na natin yon, we'll move on from that. Pero hindi pa talaga ako naka-move on from that. So, anong nangyari? Ayun, nalabas ko sa kanya yung paulit-ulit yung trauma nung ginawa niya sa akin. Kaya, Meron pa nga ako experience na dun sa same ex ko na group study kami sa library, 4 kami. Tapos hindi ko naman alam na pinagseselosan niya yung girl na yun. Kasi nagagandahan siya dun, ako hindi ako nagagandahan sa akin. Baka yung girl may crush. Oo. Baka. Pero yun nga, parang after nung group study namin, so tinawagan ko siya, sabi ko, nasaan ka? Tapos ko lang mag-group study. Punta ako sa'yo. Tapos, pagdating ko doon, tinanong niya ako sino kasama ko. So syempre sinabi ko na sino mga kasama ko. Tapos bigla lang siya nagalit.
Bigla na siya nagalit na gusto niya makapag-break. Oh my gosh, may naalala din ako na, ang dami ko naalala ko, iba na to, hindi na to si Jack, si ano na to? Si Jason. Si Jason. Oo, si Jason naman to. Parang ano na siya, dahil, yung katulad sinasabi ko kanina, yung nag-a-accuse, dahil ina-accuse ko siya, parang feeling ko, dumating sa point na he was rubbing it in my face, na he's talking to other girls, and I felt like I just had to take it. Yung parang harap-harapan niya na pinapakita sa akin na may mga kausap siyang iba, pero friendly. Tapos ako naman, okay. So it was toxic, it was bad. Pero wala namang ginawa siya na si Jason. Or may ginawa siya? I don't know. Nako po. I don't know na sagot. I guess we'll never know. I guess we'll never Just know. trust the insect. Pero since yan yung mga sagot natin, so feeling ko parang always stems from ano eh, parang may na-betray na trust. Yes. Yeah, laging doon. So kung laging ganun, paano magiging non-toxic ang relationship? You think? Communication and respect talaga. Communicate kung ano man yung kulang sa relationship ninyo. Kasi mapapag-usapan maayos from there on pa lang. And you always have to respect your partner. Number 1 yan. And from both of those, mapaform naman yung trust Bakit? Naka-experience ba kayo na parang nasira na yung tiwala nyo sa isang tao pero nabalik nila? Yes. May experience ako na nasira nga yung trust niya sa akin. Oo. Tapos, parang... Bumalik naman. Hindi talaga. I worked my hardest. Di ba? I worked my hardest for a couple of years. Hindi talaga. So, paano mo maayos yun? Di ba? Yeah. I think depende yan sa couple. Kung yung tao na nang betray ay seryoso sa pagtatry na maibalik yung trust. Yung as in, kailangan talaga ng as in extreme effort. Yung OA na effort, I think Kasi yung tao na nabetray mo, like, ang hirap kung sa kanila pa, like, ang hirap kapag ikaw yung nabebetray kasi parang nasa iyo pa yung burden to get over it. Ang doble pa yung trabaho mo, nasaktan ka na nga, tapos ngayon kailangan mo pang ayusin yung hurt na feel mo. So, Well, I think it takes effort. Yeah, both ways. I've been in that situation na na-break niya yung trust ko sa kanya kasi nga parang may ginawa siya. Pero, pag gusto mo ring magpatawad, gusto mong maayos, gusto mo pa yung tao, gusto mo pang ayusin, I think it's easier that way. Kasi once pa lang ginawa. Pero pag alam mo yung paulit-ulit na na-break na yun, dun mahirap. Ako both kay Jason at kay Jack, hindi na nabalik I tried, and I pretended. Well, ako din naman sa mga relationship ko, mga past relationship ko, parang every time na nasisira yung trust, parang never na bumabalik. Tapos yung hassle pa dun, ilang taon na ng problema yun, bumabalik pa din mga after... Yeah, kaya nga, bumabalik pa din kasi nga, hindi talaga siya nakaget over. Yeah. Hindi nabuo Do you guys think na may control kayo with giving back the trust or getting back the trust? Let's say for example, kayo yung niloko. Do you think may control kayo over it? Well, I think may control ako to give them the chance to prove me wrong. Okay. Like, hindi ko control kung kailan ko siya itatrust ulit, pero control ko na bibigyan ko siya ng chance na i-prove sa akin yun. Oo. Okay. Yun sa akin. Parang, kasi paano niya ma-earn ulit yung trust ko kung di ko naman siya bibigyan ng chance? May pakita sa akin. So, dapat ibigay ko sa kanya yun. Okay. Pero sa like feeling, emotionally... Hindi. Parang, dapat, marirealize Tiisin mo rin, no? Ma-realize mo Out of your control. Oo. Eventually. Tayo. Hindi control. Kinontrol ko that time, as in like, ayoko, totoo, kinontrol ko talaga. Kinontrol ko at that moment, sabi, kasi ako yung tipo na parang, before, pag once you break my trust, okay, you're done. Pero,
at that moment, sabi ko, hindi, I'm really gonna try. So parang, ginanon ko talaga, nilunok ko talaga yung pride ko. So I think that's some sort of control din. Yeah, ako, sorry. Ganyan din ako dun sa kay Jack. Na parang, gusto ko ipakita trinay ko naman talaga na ipakita sa kanya na I trust him. Pero ang nangyari, it was at the expense of myself. Exactly. Alam mo, there's a quote na parang, ano yun, parang parang huwag kang magalit to keep the peace. But whose peace is it keeping? Because it's not mine. Because I don't feel peace. Even though I'm trying to be the bigger person. Kasi sa loob-loob ko, I'm battling this, sino kasama niya? Pero hindi ko sa kanya sinasabi yun, na iniisip ko yun. Nasa loob ko lang yun. So, anong nangyayari? Ako yung nahihirapan na hindi niya alam. Pero honestly, mawawala din. Like, from my experience, mawawala din yun. Like, pag hindi mo na lang iisipin, like, you really try to not think of it. Like, sino yung follow niya? Sino yung ano niya, ganito, ganyan. Uulitin niya kaya yun? Kakausapin niya kaya yun? Speaking of control, I mean, kung gusto mo naman ayusin with the person, at some point you have to make the decision talaga na ito trust ko siya ulit. Parang ganun. And I think that's where effort comes in. Like, that's what you call effort talaga. Yeah, yun nga, I was gonna ask na after, what makes you stick it out? Like, ano yung nakakapagpa-hold on sa inyo sa isang relationship, kahit toxic na siya? Like, ano yung pinangahawakan ninyo na, pwede pa to, maayos pa to? Siguro yung word niya after that incident, like, yung kumbaga, kung ano yung promise niya after that, yung parang you're just gonna take it with his words and trust on it. Yung experience ko dun, medyo masama yung pinangahawakan ko nun. Kasi bata ako, pinangahawakan ko ng sex. Honest love. Wait, what do you mean by that? Sorry. Yung physical physical. The physical. Kahit alam ko toxic na, pero yun nga, may ganun. Masarap. Magaling. Oo. Okay. Medyo, Dancer. Oo. Okay. So, parang, nakaka-cancel out yung pagka-toxic niya eh. Sobrang galing pala, par! Grabe! Matindi pala yun. Grabe. Pero yun yung personal experience. That's fine. Din, nakokontrol ko din. Yung tungkol. Nakakilito kay Cheska, yung nakokontrol ko din if kaya ko na ibalik yung trust ko sa isang tao. Nakokontrol ko. Really? I think I can do that. Okay, what makes you stick it out? I think it depends on, halimbawa, if may nangyayari na fight or something like that. Kung paano nila i-handle yung fight na yun, are they trying to make excuses or are they owning up to their mistake? Ayun. Okay din. If they own up to their mistake, edi sige, I'll give it a chance. Kumbaga word din. Pero kung magbibigyan mo lang ako ng excuse, wala ka. Dati parang medyo toxic din yung isip ko. Parang sayang. Yun yung isip ko dati, which is bad. That's bad, yeah. Kasi kunwari, like, spend years together, parang sayang naman yung oras ko kung hindi ko to, if I won't stick it out. Parang naiisip ko siya na parang sayang yung 2 taon ng buhay ko kung... Yeah, pero mas sayang if you stick it out tapos hindi naman, wala na talaga. Mas sayang yun. So, lastly, ano yung mga non-negotiables para sa inyo in a relationship? Also, I just want to say, I think na it's not I think that it should always be your responsibility to heal from your past trauma. Kasi mahirap to enter a new relationship tapos walang kaalam-alam yung partner mo kung ano yung nangyari sa'yo before tapos biglang you are the way you are. Yes. So, kailangan mo tulungan yung sarili mo. Kaya din naman sinasabi natin, di ba, once you get into a relationship, dapat yung partner mo, you take him or her for who they really are lang. Kung ano lang sila, that's it. Don't think of... Ito pa, di ba alam mo din to? Take who they are, like,
now. Yes. Wag yung Yeah. potential na kung sino. Oh, yeah. Oh my Yung gosh. potential Exactly. na- Dapat yung tao Exactly. kung sino siya ngayon. Yeah. Wag yung potential na baka maging ganito siya. Exactly. Kasi yung potential na yun, nasa utak mo lang yun. Oo. It's not that's yet happening. imagination. Ino-overthink mo lang yun. So kung 9 siya ngayon, edi take him for the 9. Huwag mo isipin, pwede pa siya maging Maging 9.5 or 10. Yeah, exactly. Oo. Oo. So kung pangit siya, pangit na talaga. Yes, Hindi siya exactly. ako. Oo. Yeah, tama. Oh, non-negotiable ko, anyone who does hard drugs is a non-negotiable for me. So you don't want that, Na no? relationship, ha? So, toxic or non-toxic? Go. Toxic kapag, explain ko muna yung situation. Okay. Meron kaming work the next day, 6 a.m. All time, same location. Pero mas malayo siya kaysa sa akin, I mean sa location. Mhm. Gusto pa niya ako pasundo, then sabay kami sa location. Aha. Tapos magagalit siya sa akin na bakit hindi mo ako susunduin. For Nagalit siya. For you, that was a toxic thing. toxic. Okay. Okay. Ay, iba naman kasi pag ikaw yung nag-alok. Oo. Iba yun. Iba yun. Iba yun. Iba yun, Okay. syempre. Oo. Pero pag yung kunwari, nag-expect na si ate girl na susunduin ko siya, kahit wala namang sinasabi, toxic yun. Yan naman kasi yung ibang paraan na solusyon dun eh. Kunwari, sabihin na lang natin na, saan ka ba dadaan? Baka pwede kita daanan. Doon, para sabay na tayo. Para, alam mo yun, meet halfway tayo. Pero sinabi mo ba yun sa kanya? Like, sinabi mo ba sa kanya babe, baka pwede meet na lang tayo dun sa kasi mas malapit ako. Tapos, Oo, ang sagot niya sa akin, hindi, diretso na lang ako. Di ba? Oh, Wala serious na, ba? patay na. Patay na ako. Patay na. Hindi, dediretso na ako. Period. Patay yun. Patay. Yari ka. Hindi love, dediretso na lang ako, smiley face. Oo. Yun, parang, sige, diretso. Ikita-kits tayo doon. Hindi, dediretso na lang ako. Period. Scene na lang. delikado ka na dun. Patay tayo, boy. Mali, wrong move. Para sa'yo, toxic ba yun or non-toxic? Lang opinion? Ano sa tingin mo? Curious ako sa thoughts nito eh. Well, I think, I wouldn't say toxic, pero OA naman ni girl. OA naman si girl dun sa part na yun. Gets ko yun. Ito, may question ako. Oh. For the girls. Kasi, Okay. para sa inyo, toxic or non-toxic yung mga tipong bawal ka mag-shorts sa labas ng mga lalaki. Yung Toxic. Toxic. OA naman no. toxic or non-toxic ba yung mga ganun? Toxic That's for toxic. me. Toxic yun. Toxic, Yeah. okay. Okay. Kasi so many say well, playing lang naman ako eh. Siguro anything naman na kinokontrol mo yung isang tao, toxic na kagad. Yes. Yeah. Okay. Pag nagde-decide ka na para sa kanila. Well, okay lang naman yung pag in a nice way mo sasabihin and there's a valid reason with what you want to happen, di ba? Oh, yun. Like parang, huwag ka muna mag-shorts kasi let's say, Pupunta tayo simbahan. Ganun. oo, like, Tama. para ka namang tanga, di ba? Oo, wala kang respeto Oo. sa Diyos. Oo. O, di ba? Kita ko yung body of Christ. Oo, di ba? Amen. Bigla kang luluhod eh, no? Gaganon ka. Oh. Tama, tama. Di ba? Okay. So, I think that's not toxic sa ganon. Pero yung pag for no reason In your at all. everyday life. Nanay, bakit ba? Nagpapanty lang nga ako sa condo eh. Walking around ganun eh, di ba? Ano mo yun? Ngayon, alam mo lang lahat. Oh my gosh! Sorry! Alam na yun. Hindi naman nila alam saan ako nakatira. Eto. Any more behaviors that you think is toxic or non-toxic? Ako, toxic for me yung parang sobrang wala talagang pake sa'yo. Malamang. Diba? Toxic naman talaga. Ay, may question ako. Paano Hindi ko kayo alam kung nagka-relation pwede. wala sa'yo? Hindi ko alam kung pwede. Sige, tanong mo. If yung partner mo nanonood ng porn, toxic ba yun? No! Hindi ko sabay kayo. Oh my gosh! Tama. But I don't know if toxic's the right word. Like, are you okay with that? Yes. Mm. Because
Okay. Yeah. Kasi okay. Okay, gets na namin. Hindi ko watch party ko yun. Screen share. Teleparty. Parang sabay. Naka-stream. Are you there? Oh my God. Okay. Pero yeah, The that's cocktails fine. are getting to us. Not unless it gets in the way of the sexual relationship that you guys have. Na parang dun na lang siya nagde-depend, di ba? Toxic ba sa'yo na the porn? Ha? Hindi. Di toxic yan kasi di po ako toxic. Oh no, you know what is not okay with me? If you pay for it. No, like for example, if you subscribe to someone's OnlyFans, iba yung nanonood ka ng free na porn. Doon sa nagbabayad ka para, ano ba yun? There's levels to this. There's levels eh. Kasi ito ako. Kasi parang nag-i-invest ka for that specific person. Like, why? Ako nga hindi mo binabayaran pag inaano mo. Ba't yung binabayaran mo? Ano ba? Ako yung nagmamahal sa'yo. Ako yung ganito, ganyan. Tapos siya babayaran mo. Ako na lang yung bayaran Alam mo, masaya pa. Okay, pwede namang oo. Ano pa? Gawa ka na Ano pa feeling niya? Bayad ka. Gawin mong libre para di toxic. For free, ha? Ano pa mga behaviors? ano Toxic pa? or non-toxic for you guys? Pag ayaw makipag-sex. Toxic yun. Dapat na ilagay. Ganito. Wait, nice lang. Ayaw ko na hear about that. Ito. Kunwari, napapansin mo na sa partner mo na ilang months na kayo hindi nagsisex. Tapos, Sorry, natatawa ako. nanonood na lang siya ng porn. Ayun nga, toxic. Toxic na. O, paano ito? Kaya Not panood ng porn, toxic. libre. Siguro not toxic, but like unhealthy. Tsaka eto, paano pag example, yung guy, natapos na siya, tapos yung girl, humihingi pa siya. Tapos bigla sabay, sasabihin niya, ayoko na, pagod na ako. Ano yun? Pero hindi. Considerate naman. Patapusin mo ba? Grabe naman. Hindi naman tayo shooting 10 for 10, bro. Sometimes we miss. You know? Okay lang yan. Pero first time, like parang one time, Kung one time yung, di one night stand lang yun. hindi ba one time mo lang ni-request yung ganon? Pero usually never naman. Pero hindi kanya pinagbigyan kasi Well, I guess if it's once, pagbigyan mo naman. Okay lang siguro. diba? Kaya mo naman toxic siguro ba yun o patawarin. hindi? Toxic ba yun o hindi? Bakit meron naman tayong kaibigan na si Emma? Nagalit pa nga sa isa nating kaibigan eh. Nagalit kay Jack, no? Oo, kay Jack. Oh, yeah! Sige. Yung kaibigan nating si... Nagalit si Emma sa kanya dahil hindi siya na-satisfy sexually. Oo, kasi Do you parang- think was toxic ba yun, ano? Toxic. That's Kasi toxic. nagalit siya eh. Nag-away sila eh. Oo, nang malala. Diba? Yeah, for me, nung kinento yun ni Jack, toxic yun. Toxic din yun for me. Kasi ang OA nung reaction, ang laki. Oo. Pwede mo naman lambingin lang. Like parang pwede ba? Okay, for context. Oh, si Jack tsaka si Emma, they were dating. Oo. Pero ano pa? Dating quotation mark? Oo. Question mark. Oo. Di tayo Parang sure. sila na di sila. Oo. Tapos, yun yung usapan nila. And suddenly, after one night na hindi na-satisfy si girl, kasi nag-lash out si girl na, wala, ayaw ko na. Busa tayo. Oo, ang laki nung naging away dahil hindi Oo. Parang, Hindi lang siya natapos. Baby, kalma. Kumbaga, ganun. So that was toxic. for me, that was toxic. Yeah. Kasi nag-create siya ng away. Kung puro tayo toxicity, ito naman, no? Paano naman, how would you describe a healthy relationship naman to I'm sorry. differentiate? May good communication, and then parang nagmi-meet kayo halfway, and there's always respect and trust. Mm-hmm. Yeah, ganun din. Communication. Yeah, and if you're feeling some type of way, like if you feel upset about something, your partner's not a mind reader. So tell your partner. Totoo.
Yeah. Tsaka ano lang, alam mo, healthy yung relationship pag feeling mo safe ka talaga. Yeah. Walang any point na natatakot ka about something. Ngayon kayo may ginawa kang mali, alam mong open yung partner mo na makinig sa'yo. Isa din yun, tama yung sinabi mo siya. And siguro, mas na-appreciate ko din kapag yung nag-extension ng effort sa family. Kasi family talaga yung parang dun lumalambot yung puso ko. Okay. Ayun naman. Cute. Family. Yes! At yan na nga, mga ka-ATM! Naku, medyo mainit-init yung topic natin. Dahil pa dito sa mga ininom natin and everything. Pero ayun na nga, sana naman nag-enjoy kayo sa ating topic for today. At kung meron pa kayong ibang mga toxic situation there, i-comment nyo yan down below. And don't forget to hit the subscribe button for this channel, mga ka-ATM, para updated kayo sa mga new videos. Yes, and thank you again, Room 16, for having us. And yeah, that was Triggered with Sean Lucas. Thea Astley. Jessica Fausto. Vince Marcella. Yeah! Hit the notification bell. See you guys sa next episode. Bye!